Kagabi pa dumating si Mirasol, signal number one dito sa amin, pero napakasipag mag-follow up ni Mama Selena. Kaya naman ituloy na natin ang pagbabasa ng kanyang kwento. Walang bagyo-bagyo kung maganda ang kwento. Ito ang kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, mayroon akong pinsan sa pagudpod na ka-age ko, ka-birthday ko pa. Parehong April 6 ang birthday namin. Her name is Marcy. Siya lang ang nag-iisang tao na kilala ko na lagpas 30 na, pero hindi pa ni minsan nasaktan dahil sa pag-ibig. As in, not even once. You know why? Kasi PWD siya for 31 years. She used to be totally blind. Sa iisang bahay din kami na isilang ni Marcy, sa bahay ng aming lola kasi that time, ang daddy ko at mami niya na magkapatid ay wala pang sariling bahay noon. Isang midwife lang daw ang nagpaanak sa mga nanay namin. Nauna lang ng mahigit 3 oras si Marcy na nag-hello sa mundo na never naman niyang nakita habang lumalaki siya. I mean, this world, hindi niya nakita dati kasi inborn ang pagiging blind ng pinsan kong pinakamamahal ko. Anyway, ang pangalan kong Selena at pangalan ni Marcy ay parehong nagmula sa pangalan ng aming lola Marcelina. Marcy and Selena. At ayon sa kanila, pareho din kaming inalagaan ni lola nung mga baby pa kami. At habang lumalaki kami ay mas mahal na ni Lola Marcelina si Marcy kasi nga may kapansanan ito. Sayang talaga kasi kung ganda lang din na mukha, malayong mas maganda sa akin si Marcy. Umalis kami ng Ilocos noong katatapos ko lang ng elementary. Lumipat kami sa Las Piñas, Maynila noong bago ako mag-high school noong 2004. At noon lang April last year ako nakabalik ng Ilocos. So that is 20 years. Ang pag-uwi ko noon ay biglaan lang dahil kay Marcy. That happened 3 days before ng birthday naming dalawa. Actually, sa tingin ko nga, makakalimutan ko pang birthday ko na dahil that time, madilim ang mundo ko. Puno ng galit ang puso ko. Gusto kong magwala, gusto kong manakit ng tao. But suddenly, sa office na gusto kong takasan muna, pilit kong ginagawa ang trabaho ko that day nung tumawag si Marcy sa messenger, voice call lang. Kinumusta lang ako at kung anong plano ko daw sa aming 32nd birthday. Ang sagot ko ay, wala. Siguro, ito na yung pinakamalungkot kong birthday, Mars. Baliktad pala tayo, Sel. Ako naman, siguro ito na ang pinakamasayang birthday ko kasi next month, pupunta na kami ng Amerika, insan. Ooperahan na ako doon. Oh, talaga? I'm happy for you, insan. Sel, marami akong handa. Sana punta ka na lang dito. Sabay ulit tayo mag-birthday gaya ng mga bata pa tayo. Umuwi ka naman dito, insan. 20 years na hindi pa tayo nagkikita. Halika dito. Dito ka na lang din mag-birthday.
Ora mismo nung araw na yon ay shinut down ko ang computer ko, dinakma ko ang gamit ko at tumayo diretso kay Alpha. Gawan mo ako ng leave 1 week effective today. Anong reason, ma'am? Bahala ka na. Tumango na lang si Alpha at ako'y mabilis nang lumabas ng office. Diretso sa elevator papuntang basement kung saan naroon ang parking area at kung saan naka-assign si Ben. Ang security guard na kaibigan ni Melvin. Sinalubong niya ako hawak ang susi ng kotse ko. Alis ka, Mamsel? Oo, Ben. Maglalahong muna ako pansamantala. Casual kong sagot. Alangan ang ngiti niya. May lungkot ang mga mata at alam kong pinanood niya ako hanggang sa makasakay ako sa kotse ko at nung paalis na ako ay nakatingin pa rin sa akin at sure ako na sinundan pa niya ng tingin ang pag-ahon ng kotse ko mula sa basement. Napakabait ni Ben, Kuya Bono, pero hindi ang kabaitan niya ang dahilan kung bakit naiinggit ako kay Myra na asawa niya. Kasi mabait din naman si Melvin. Pero si Ben kasi, pinili niya si Myra dahil matagal lang naghihintay si Myra sa kanya while ako, hindi pinili ni Melvin kahit na 10 taon na ang relasyon namin. Bigla kasing sumulpot sa eksena si Rayanne na unang pag-ibig ni Melvin. Yung 10 taon naming relasyon at yung planong pagpapakasal, biglang nawalan ng saysay, biglang nabasura. At ako, pakiramdam ko'y isa ding basura na nawalan din bigla ng kwenta. Sabi ko kanina, galit na galit ako. Gusto kong manakit. Pero ang totoo, hindi ko alam kung sino ang dapat kong saktan dahil kahit anong gawin ko, hindi ko kayang magalit kay Melvin. Hindi rin gaano kay Rayanne pero kung may dapat masisi, baka si Rayanne yon. Kasi bakit nagpakita pa siya? Nagpakita pa sa panahong naka-move on na si Melvin sa kanya at nasa punto na nga kami ni Melvin na binubuo na ang mga plano namin upang magpakasal kasi 31 na ako that time, 32 na si Melvin at nasa edad na talaga kami para bumuo sana ng pamilya. Sa totoo lang, nung una naisip ko kung ako si Rayanne, kung ako siya, nung malaman kong 10 years na si Melvin at girlfriend niya at nagsimula na silang magplano tungkol sa kasal, sana hindi muna ako nagpakita. Or hindi na ako nagpakita. Nung una, ganito ang isip ko pero eventually na-realize ko din na tama lang na nagpakita siya kaagad kasi magandang love story nila. May pangako talaga sila sa isa't isa na habang buhay sila. Sinubok lang sila ng tadhana, nagkahiwalay, and after 12 years muling nagkita. At yung pangako nila sa isa't isa nung parehong 18 years old pa lang sila, di ba? Dapat na matupad dahil buong puso nilang isinumpa yun sa isa't isa. At lahat ng tao na naging saksi sa pag-iibigan nila noon, tiyak na mapapanganga sa tuwa dahil mantakin mo, after 12 years, akala nila hindi na sila magkikita, nagkita pa. At sino ang hindi maantig sa idea na first love nila ang isa't isa, kaya dapat lang na magkatuluyan sila. Alam kong nai-imagine nyo ang eksena kung paano namamangha at kinikilig ang mga tao sa paligid nila at baka nagdadasal pa. Nagpapasalamat sa Diyos dahil sa wakas, muli pinagtagpo sila ng tadhana. Makatindig balahibo, nakakaantig, hindi ba? Samantala, ako naman, anong nai-imagine yung itsura ko sa eksena? Sa isang sulok,
habang ang dalawa, sina Melvin at Rayan, lumuluha sa saya sa muli nilang pagkikita. Ano naman ang nai-imagine ninyong ganap ko sa dakilang love story nila? Extra supporting role? Ngayon, sinusulat ko itong kwento ko. Dapat ako ang bida dito kasi kwento ko to, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ko maramdamang makukuha ko ang paghanga at simpatya ninyo. Lalo na't nakahanda akong ilahad ng totoo. Kaya bahala na kayo. Pagkatapos niyong marinig itong kwento ko, muli ko kayong tatanungin kung tama bang ako talaga ang bida sa kwentong ito. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tagal kong hindi nakauwi ng pagudpod ay dahil inaabot ng 17 hours ang biyahe. Noong 2013, nagkaroon ng reunion ang buong pamilya sa pagudpod. First time na nangyari since 2004, mula nung umalis kami ng pagudpod. 9 years na hindi nagkita-kita ang mga anak ni Lola Marcelina. 9 years na hindi sila nag-reunion at noon nga lang nangyari ulit. Noong 2013 dahil naayos na noon ang sigalot ng pamilya. Actually, kaya kami umalis noong 2004 dahil sa away ng mga anak ni Lola at ang mali daw na desisyon ni Lolo na kinontra nila Daddy pero dahil pirmado ang testamento, wala silang nagawa. Si Daddy na bunsong lalaki, nawalan ng mana at karapatan sa bahay, kaya kami umalis. Kay Tita Ronelia na pamana ang bahay. Siya ay mama ni Marcy. Bunso si Marcy sa kanilang 4 na magkakapatid. Ako naman ang panganay sa aming 3 magkakapatid. 4 ding magkakapatid sina Daddy. Si Tita Ronelia ang panganay, sumunod si Tito Mario, then si Daddy, at bunso si Tita Rosel. Sina Tita Ronelia at Tito Mario ay hindi napag-aral sa college. Sina Daddy at Tita Rosel ang iginapang daw ni Lolo ang pag-aaral kaya sila nakatapos. Pero dahil nakapag-aral sila, wala na silang mana. Yung bukid na 3 ektarya kay Tito Mario napunta at yung bahay niya na malaki pero luma na kay Tita Ronelia napunta. Doon kami nakatira noon pero dahil nga nasaktan si Daddy, nagpasya siyang umalis na lang kami at dinala nga kami sa Maynila. Masasabi kong si Daddy ang pinaka-sensitive sa kanila kasi nasaktan siya while si Tita Rosel na wala din namang mana ay hindi nagreklamo. Sabi nila, kasi nga daw babae siya at dalaga pa siya nung basahin ng testamento ni Lolo na sumakabilang bahay lang naman noon sa other woman niya sa Cagayan. Sabi pa daw ni Tita Rosel noon kina Tita Ronelia at Tito Mario, pasalamat kayo at hindi naghabol yung mga anak ni tatay sa babae niya. Kasi kung tutuusin, may karapatan din sila sa mana. Nagalit daw si Daddy, maging kay Lola na wala daw kasing ginawa para maambunan man lang siya samantalang si Daddy daw noon kahit engineer na siya that time ay siya ang pinakamasipag na mag-asikaso sa bukid nila. Gusto daw ni Daddy noon na mapunta sa kanya kahit yung 1 ektarya lang pero hindi daw pwede kaya't napilitan siya na isuggest na ibenta na lang ang mga properties at saka nila paghati-hatian ng pera pero hindi siya pinansin ni Lola Marcelina. Sa halip ay pinagkadiinan pa nito na kwentahin daw ni Daddy ang lahat ng nagastos sa pag-aaral niya ng civil engineering at nang malaman niyang baka mas malaki pang hamak ang perang ginugol sa kanya kesa sa halaga ng bahay o nung 3 ektaryang bukid na minana ni Tito Mario.
Alsa-balutan kami noon, utos ni Daddy na nalulunod daw noon sa sama ng loob. Pero in 9 years, napawi naman ang sama ng loob na yun dahil nung bago mamatay si Lolo, nag-iwan naman ito ng 2 ektaryang bukid para sa Claveria, Cagayan na binenta na lang nila at pinaghati-hatian nilang 4 na magkakapatid. Pumanaw si Lolo February 2013. Nag-reunion sila April 1, 2013 pero hindi ako nakasama noon dahil 2 mahahalagang moments ang hindi ko dapat palagpasin. Una, graduation ko ng college, April 4. At ang pangalawa, 21st birthday ko, April 6. Pero, hindi lang basta birthday yun kundi special date na inihanda mismo ni Melvin sa bahay ng lola niya sa Maragondon, Cavite. Espesyal ang araw na yon dahil first monthsary namin at birthday ko din. Sinagot ko siya ng March 6 para first monthsary namin ay birthday ko talaga. Alam kong pinaghandaan niya ang araw na yon. Madalas siyang magtanong sa akin kung ano yung mga gusto ko pero bawal ako magtanong sa kanya tungkol sa preparations niya dahil surprise daw yon. I was very excited kaya naman kahit mahalaga din ang family reunion sa Pagudpod ay hindi ako sumama kahit family event yon. Mas mahalaga sa akin si Melvin kasi siya ang magiging future family ko. Well, at least yun ang inakala ko pero hindi pala dahil after 10 years na solid na relasyon namin ni Melvin ay biglang sumulpot ang original na reyna sa buhay niya, si Rayanne. April 5 ng madaling araw ako nakarating ng Pagudpod. Tulog pa si Marcy noon pero dahil sa ingay namin ni Lola, Tita Ronelia at Tito Berrio sa salas ay nagising na rin si Marcy. Tuwang-tuwa sila kasi hindi nila inaasahang darating ako dahil hindi rin naman ako nag-promise kay Marcy na tutuloy ako kaya naman na-surprise talaga sila. Masayang masaya ako makita siya. Less na yung awa ko sa kanya kasi alam kong magtatagumpay ang operasyon niya sa mata sa Amerika. Dati talaga Kuya Mono naaawa ko kay Marcy sa kalagayan niya pero that day, positive ang pakiramdam ko para sa kanya. Pero siya naman ang nagpakita ng lungkot sa akin kasi alam niya ang pinagdadaanan ko. Alam niya ang tungkol kay Melvin. I'm sorry, Insan. If only I can, tutulungan kita. Sabi niya habang hawak ang 2 kamay ko sa ibabaw ng hita ko. Naramdaman ko naman ang marahang paghaplos ni Tita Ronelia sa buhok ko. Kung hindi ka pa naging broken-hearted, hindi ka pa uuwi dito. Tila nagtatampong sabi niya pero si Lola Marcela mabilis sumabad ng ganito. It may be classic, Selena, pero I tell you, lalaki lang yan. Marami pang iba dyan. Si Lola yung tipo ng tao na kailangan mong sagutin lagi ang bawat statement niya. Tandang-tanda ko pa yon kaya hindi pwedeng hindi ako mag-react sa sinabi niya kasi alam kong maghihintay siya. Kaya napilitan akong sabihin ng, kaso Lola, lampas na ang edad ko sa kalendaryo. Pero as usual ay laging alerto si Marcy sa mga banat niya. Insan, okay lang kung lagpas na tayo sa kalendaryo. May huweteng at bingo pa naman eh. Malay mo this year or next year, bibinggo na tayo. Nakatulog ako ng napakahimbing pagkatapos naming mag-breakfast. Nagising ako 2:00 na ng hapon at maingay sa bahay at maging sa bakuran. Pagtanaw ko mula sa bintana ng kwarto ni Marcy,
Maraming taong abala sa pagkakatay ng 3 baboy at napakaraming manok sa likod ng bahay. 8 hours na tulog yon. At alam kong nangyari yon dahil nasa probinsya ako at maraming gabi na akong kulang sa tulog simula nung maghiwalay kami ni Melvin. Yes, kagad ding sumingit sa alaala ko si Melvin kahit nagising ako sa ibang kwarto. Pero pilit kong winaglit si Melvin sa isipan ko. Hinila ko ang monoblock na upuan at pinwesto ko ito sa harap ng bintana. Malaking sliding window yon na alam kong dati nang bukas nung matulog ako alas 7 ng umaga. Mula sa bintanang yon ay hindi lang mga taong abala sa paghahanda ang natatanaw ko kundi ang malawak pang bukirin, ang parang bundok sa dulo, ang kalsadang papunta sa isang barangay pa sa likod ng bundok. Ang kalsadang yon dati ay rough road pero marami akong memories doon dahil doon ako nag-aral magbisikleta nung grade 4 ako. Doon ako nagkaroon ng maraming galos dahil sa ilang beses na pagkakasemplang sa bisikletang binili ni Daddy pero alam kong hindi para sa akin dahil mataas yon. Makalumang disenyo ng bisikleta pero high quality daw dahil galing pa ng Japan. Yung bike na yon may bell. Kuring-ring ang tawag namin noong bata ako. Meron din siyang basket sa harap. Sinasakyan ni Daddy or ni Mommy yon kapag mamamalengke sila ng madaling araw. Sa tulong ni Kuya Rigor noon na pinsan din namin ay natuto akong magbisikleta dun nga sa dating rough road. Nung una, hahawakan niya ang buntot ng bike. Sasakay ako, then itutulak muna niya tapos ako nang bahalang magpedal. Tapos nung una, matutumba ako. Magagalusan pero hindi ako umayaw kahit pinagagalitan ako ng magulang ko. Matigas ang ulo ko noon. Sabi nga nila dati, tomboy daw ako kasi malikot ako at pati yung mga larong panlalaki nilalaro ko din. Pero nakikipaglaro din naman ako sa mga babae. Sa totoo lang, mas masaya ang maging bata sa probinsya para sa akin. Kasi nung lumipat na kami ng Maynila, binabawalan ako makipaglaro sa mga bata sa lansangan. Naging mahigpit sina Mami sa akin kaya ang naging friends ko lang ay mga classmate ko pero nakakasama ko lang naman sila tuwing school days. At tuwing weekends talaga, sa bahay lang ako. Noong mga unang buwan namin sa Las Piñas, nagsisisi ako na sumama ako kina Mama kasi namimiss ko talaga ang paglalaro lalo na ang pagbibisikleta. Yung bike ni Daddy hindi namin naisama sa Maynila. Pero ang bike na yon, hindi ako makapaniwalang makaraan ng almost 20 years Kuya Bono ay buo pa at nasakyan ko pa ulit. At ang hatid ng bisikletang iyon sa akin ay happiness. Happiness ng nakaraan at happiness in the present time and hopefully maging sa future. Noong hapong yun pa rin, nakagigising ko lang at tumambay nga ako sa bintana, may nag-iringan na mga binata na tumutulong sa mga matatandang nagkakatay ng baboy. Si Freddy yung isang binata, kamag-anak din namin. Yung isa ay hindi ko pa noon kilala at hindi ko gaanong natitigan dahil nasa itaas ako ng bahay at siya kasi ay inutusan na ng matatanda na umalis na lang at umalis nga. Hindi ko na siya nakita dahil mula sa backyard kung saan ko siya nakita ay pumunta na siguro sa harap kasi naroon ang gate. Pero natatandaan ko ang figure niya. Medyo kulot ang buhok niya, matangkad siya at maganda ang pangangatawan at moreno siya. Parang pang model na katawan pero hindi payat. Nakakainis lang dahil naalala ko na naman si Melvin na una kong hinangaan dahil sa build ng kanyang katawan. Mas maliit lang siguro ng konti si Melvin at maputing-maputi kasi si Melvin, mas maputi pa nga sa akin. However, that moment, sinikap ko ring burahin ulit si Melvin sa isipan ko.
Tumayo na ako kahit sa totoo lang ay nahihiya akong lumabas ng kwarto dahil marami ng tao sa bahay at tiyak na magiging center of attraction ako. Bagay na ayaw ko. Pero wala akong choice dahil wala namang pumasok sa kwarto para i-check ako. Bumaba nga ako at tama ako. Si Tita Ronelia ang unang nakakita sa akin at kaagad akong ipinakilala sa mga naroon. May mga kamag-anak pa kami doon na hindi ko na nakilala kaya matagal ang naging tsikahan bago ako inakay ni Tita Ronelia sa kusina para kumain na ng tanghalian. Pagpasok namin ng komedor ay nakita ko ang lalaking yun sa pinto. Kausap ang isang kamag-anak namin pero palabas na siya noon ng pinto at hindi niya ako nakita. Gabi ang handaan, dinner, pero bago sumapit ang gabi, mga bandang 4:00 ng hapon siguro ay nasa harap kami ng bahay ni Marcy kasama ang isang pinsan naming dalagita na si Lenlen. Nakapwesto kami sa isa sa mga dinner table set nang makita kong pumasok ang isang batang lalaki na nakasakay sa isang lumang bisikleta. Tumunog kasi yung bell, yung kuring-ring, yung parang busina nito kaya napalingon ako. Siyempre kahit gaano nakatagal panahon ng lumipas, kapag narinig mo yun ay maaalala mo. At noon ay naalala ko nga ang lumang bike ng daddy ko. Ewan ko kung bakit bigla akong napatayo at sinalubong ang batang yun at hiniram ko ito. Ni hindi ko nga nagawang magpaalam kina Marcy. Ang sarap sa pakiramdam, ang saya nung nagbabike na ako sa kalsadang dating ay rough road lang pero noon ay sementado na. Ganong oras din nung elementary ako madalas magbike kapag kagagaling ko ng school. Mahaba ang kalsadang yun pero hindi ako lumalayo ng sobra. Hindi ko nararating ang maliit na bundok dahil may mga kwento-kwento dati noon na may kapre daw sa isang puno sa tabi ng kalsada. Muli ko talagang naramdaman ang saya nung bata pa ako. Para akong bumalik sa nakaraan, at least sa damdamin lang. Nasa kulang 30 minutes bago ako bumalik ng bahay ni Lola na minana ni Tita Ronelia pero wala na doon ang batang may-ari ng bike. Sinundo daw ng kuya niya. Hanggang sa nagsimula na ang birthday celebration ni Marcy, na birthday ko din, as expected napakasaya. Nag-speech sandali si Marcy at sinabi niyang birthday naming dalawa. Tumayo naman ako noon at nagpalakpakan sila. May sumigaw pa ng happy birthday din sa'yo si Lina. Hindi ko alam kung sino yon dahil marami talagang tao. Daig pa ang ibang kasalan sa dami ng handa at dumalo. Madaling araw na nung matulog kami. At nung bago ako mapikit ay alam kong nakangiti ako dahil buong araw na yun ay hindi nasira ang araw ko sa alaala ni Melvin. Ilang beses ko siyang naisip kaya lang hindi na masakit. Umusal ako ng maikling dasal bago ako pumikit. Pasasalamat lang at munting wish na sana Lord bukas ay mas masaya at sana matanggap ko na wala na sa buhay ko si Melvin. Please po. Ipahintulot mo po sana. Nagising ako kinabukasan pasado 9:00 na ng umaga. Paglabas ko, malinis na ang buong bahay maging ang bakuran. Nahiya ako dahil hindi mala ako nakatulong sa pagsisinop ng mga kalat. Pinag-almusal ako ni Lola at habang kumakain ako ay nakita ko ang bike na nakasandal sa bakod. Kailangan kong isoli yun sa bata. Lumabas ako ng kusina upang lapitan ng bike at noon ko lang napansin ang tatak nitong Araya. Yun din ang tatak ng bike ni Daddy noon pero hindi ko pwedeng isiping yun dahil napakaraming taon na ang lumipas at tiyak sira na yung bike ni Daddy. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Lenlen sa likod ng bahay at pinuntahan ko siya. Tinanong ko kung taga saan yung batang may-ari ng bike pero ang sagot sa akin ay tanong din. Abay ate, kailangan ko isoli yun kaya lang paano ko babalik dito? Di sundan na lang kita ate. Idadrive ko yung scooter ni kuya para angkas ka na lang sa akin pagbalik dito.
Ang baryo pala ng bata ay lagpas pa doon sa maliit na bundok na kinatatakutan kong marating sa pagbabike nung elementary ako. Marami pa palang bahay doon. Sinigawan ako ni Lenlen nung lumagpas ako sa isang kanto. Likod daw ako. Unang pumasok si Lenlen sa kalsadang yon. Bumuntot na lang ako sa kanya at sa harap ng isang magandang ngunit hindi kalakihang bahay siya huminto. Sa likod at kaliwang side ng bahay ay napakaraming puno ng niyog. Nadatnan ko siya sa gate na sumisigaw ng, "Anyang! Anyang!" Isang magandang dalagita ang lumabas mula sa pinto. Kay ganda ng ngiti. Pero kasunod niya ay lumabas din ang isang lalaking nakahubad ng pang-itaas. Nakashort lang ng pang-basketball. Napawaw ka agad ako sa katawan pero nahiya akong tumingin sa mukha niya, lalo na nung bumunta siya kay Anyang papunta sa amin. "Isubli ni ate to'y bike yo." Bungad ni Lenlen kay Anyang. Nakangiti sa akin si Anyang noon. Nasa likod niya na ang lalaking hindi ko pa rin kayang tingnan. "Ate, belated happy birthday." Nakangiting bati sa akin ni Anyang. "Thank you. Hinanap ko yung kapatid mo kahapon pero natigilan ako sa pagsasalita kasi natatandaan ko na doon kapag may galing ng Maynila na Ilocana at nagtatagalog ay binabash nila. Kaya nang magpatuloy ako ng pagsasalita ay nag-Ilocano na ako. "Han, kumit ka na sa pulan ni ading mo, nisunghan ko na isubli jay bike yo." Hindi ko inaasahang sasabad ang lalaking yon. "Okay lang ma'am, makaawat naman kami ng Tagalog eh." Sabi niya, nakangiti. Tuloy ay napatingala ako sa mukha niya at naalala ko na parang siya yung lalaking pinalayas sa bakuran kahapon. In fairness, gwapo siya. Moreno lang kasi at may ilang maliliit na peklat sa mukha niya, mga pinagmulan ng pimples. At mas matangkad pa pala siya sa malapitan. "Ate Selena, kuya ko pala, si Kuya Elvin." Nakangiting sabi ni Anyang. "Ha?" Ganito ang reaction ko dahil sa narinig kong pangalan. "Kuya Elvin ate, engineer yan." Sabad ni Lenlen. "Ay ma'am, umunig muna kayo dito sa arubayan namin ata, patikimin namin kayo ng naimas na BJ." Napalingon ulit ako sa lalaki para agad nagsalita si Lenlen. "Buko Diyos, naku Kuya Elvin, wala ka na bang bagong joke?" "Malay mo naman, baka bago yun kay Ma'am Selena." Sagot ni Elvin. Naglalakad na kami noon sa gilid ng bahay papunta sa likod at doon ay may poso kung saan ko nakita ang batang lalaking hiniraman ko ng bike. Nagkukuskus siya noon ng malaking kaldero. "Hi Pogi, bati ko. Hindi mo naman na binalikan yung bike mo kahapon." Hindi ako sinagot. Nakasimangot siya at masama ang tingin sa akin. Naisip kong siguro ay hindi siya masaya sa ginagawa niyang pag-iis-is ng kaldero. "Ang bait mo lang kahapon eh. Bakit ngayong ako pang pumunta dito parang galit ka sa akin?" Tila nagtatampong sabi ko. "Ate Selena, naparusahan kasi siya dahil sa bike." Halos pabulong na sabi sa akin ni Anyang. "Ah, bakit?" Tumingin si Anyang sa Kuya Melvin niya at si Melvin ang nagpaliwanag sa akin. "Una sa lahat, hindi ko naman alam na ikaw pala yung nanghiram ng bike, Ma'am Selena." "Gusto manti ka ma'am mo kanya ko, Melvin. Selat tayo tawag mo kanya kon." Yan ang hindi pwede, Ma'am Selena. Baka hindi mo alam, abot hanggang langit ang respeto namin sa pamilya mo. Pero mabalik tayo sa bike. Hindi ko nga alam na ikaw palang nanghiram ng bike na yon pero alam na alam kasi nitong si Bunyong na bawal ilayo ang bike dahil alagang-alaga ko yon. Kulang na nga lang ipagawan ko ng sarili niyang garahe ang bike na yon pero matigas ang ulo niya kaya pinarusahan ko na. Pinalo ko at siya pang maghuhugas ng lahat ng pinaglutuan sa loob ng isang buwan. Wow, sobra naman yatang parusa yon, Alvin. Ano bang meron sa bike na yon para maging sobrang special sa'yo? Sabi ko sabay sunggab sa handle ng poso upang bombahin ito dahil nakita kong kailangan ni Bunyong ng tubig sa hinugasan niyang kaldero pero binawal pa ako, Melvin. Huwag mong tulungan, Mamsel. Tara na doon sa kubo. Anyang, maglabas ka ng pitsil at yelo. Kukuha ko ng buko para makagawa tayo ng DJ.
Si Lenlen ang nagtuloy noon pero tumawa ito. Namitas nga si Alvin ng 4 na buko na ginawa namang buko juice ni na Anyang at Lenlen. Kami ni Alvin ang naiwan sa kubo at doon niya ipinagpatuloy ang pagkukwento tungkol sa bike. At ang kwentong yun ay nakaantig ng sobra sa damdamin ko. Mas matanda pala ako ng 1 taon kay Alvin. Nung 11th birthday namin ni Marcy, naroon daw siya kaya kilala niya ako. Isinama daw siya ng tatay niya na noon ay siyang nagbubukid sa bukid ni Lola na pinamamahalaan niya ng daddy ko noon kaya't parang si daddy noon ang boss ng tatay ni Alvin. Noong umalis kami papuntang Maynila, hindi na isama ang bike. Binigay daw ni daddy sa tatay ni Alvin ang bisikleta at nung may pamana na ang bukid kay Tito Mario, binenta naman niya kaya nawalan na ng hanap buhay ang tatay ni Alvin. Hanggang sa naisipan nitong magtinda ng pandesal sa umaga at tinapay sa hapon. Inaangkat niya ang pandesal at tinapay sa bakery sa bayan tsaka niya tinitinda gamit ang bisikletang yun. Sabi pa niya, "Sa maniwala ka't sa hindi, Ma'am Sel. Naging engineer ako dahil sa bike na yan. Kaya paanong hindi ko pahahalagahan yan? Sa totoo lang, gusto ko nga mamit ulit ang daddy mo para lubos ko siyang mapasalamatan." Nung sandaling yon, nakita kong yung bike naman ang hinuhugasan ni Bunyong sa poso. Sina Anyang at Lenlen naman ay nagpaalam na gagawa ng ice candy. Marami kasing buko ang hindi nagamit. Nasa mahigit 1 oras na kami sa kubo nang matanong ko si Alvin. "Kayo lang bang 3 ang nandito? Nasaan ang mama at papa nyo?" "Wala na sila, Sel." "Oh? Mga ulila na kami." "Kaya nga, ako na lang talaga ang pwedeng humarap sa daddy mo para magpasalamat kasi hindi na yun magagawa ng tatay namin." Nagawa kong itanong si Alvin kung anong nangyari, bakit wala na silang magulang. Nagkwento naman siya. Graduating daw siya ng high school nung pumanaw ang nanay nila dahil sa sakit. Graduating naman daw siya ng college nung mawala ang tatay nila dahil sa aksidente sa motor. Nalungkot ako sa mga kwentong yun pero nagitla ako sa sinabi niyang yung pagkawala nila ang dahilan kung bakit hindi na ako naniniwala sa Diyos. Napako ang mga mata ko sa gwapo at maamong mukha ni Alvin noon. Oo kaabang, habang nagtatagal noon na magkaharap kami ay nakita ko na ang bawat bahagi ng mukha ni Alvin. Gwapo siya, maamo ang mukha, mabait siyang tingnan pero nakakagulat talagang hindi siya naniniwala sa Diyos. Agad kong naalala si Melvin na sobra namang relihiyoso. Alam niyo bang sa loob ng 10 taon na relasyon namin ni Melvin, mabibilang sa daliri sa kamay ang linggo na hindi kami nagsimba. Siya ang nagsabing gawin naming sentro ng relasyon namin ang Diyos. Kaya sino ba namang hindi mapapahanga sa kanya sa pagiging maka-Diyos niya? Kaya hanggang ngayong 30 na ako, Ma'am Sel. Hindi pa ako nakakatagpo ng babaeng gusto akong pakasalan dahil hindi nila tanggap yung paniniwala ko o yung hindi ko paniniwala na may Diyos. Lalo ng mga tao dito, masama ang impression nila sa akin. Akala nila masama akong tao at yung mga nagagawa kong mabuti, sinasabi nilang peke at hindi kusang loob dahil paano daw ba makakagawa ng mabuti ang isang taong walang Diyos. At kung hindi daw Diyos ang gabay ko, sino daw? Wala daw iba kundi sa Satanas. Hindi ako nakaimik noon at aminado akong parang hindi na rin ako komportableng kausap siya. 2 lang kami sa isang kubo. Hindi ako masamang tao, Ma'am Sel. Konsensya ko ang pinapakinggan ko at hindi relihiyon. Sa tingin mo, masama ba yun?
Napasalyap ako sa mukha niya nung tanungin ako ng ganon pero hindi pa rin ako nakapagsalita. Napakarami ng pari at pastor ang nakagawa ng masama. Sa tingin mo, Ma'am Sel, tama bang paniwalaan mo na may Diyos sila pero wala silang konsensya? Elvin, bakit kasi hindi ka niniwalang may Diyos? Noon ay napatitig na naman siya sa mukha ko. Ilang segundo bago siya sumagot ng, kailangan mo sigurong maranasan ng maraming kalbaryo, pasakit, pagdudusa, Ma'am Sel, bago mo ako maunawaan. Pero Elvin, saan galing ang bahay na yan? Turo ko sa bahay nila. Di ba, maaga kayong nawalan ng magulang at dati, mahirap lang kayo. Kung walang pagpapala ang Diyos sa'yo, paano kayo nagkaroon yan? Nagsikap ako, Ma'am Sel, nagtiis at nagsisipag hanggang ngayon hindi lang para sa bahay na yan kundi para sa pamumuhay at pag-aaral ng mga kapatid ko. 5 kami actually. Panganay namin nasa Maynila pero hindi kami tinutulungan. Yung sumunod sa akin, graduating na rin sa college, sa Baguio. So pati yung mga kapatid mo, tinuruan mong huwag maniwala sa Diyos. Ngumiti siya. Hindi Kahit sabihin ko pang ako ang bumubuhay sa kanila, may sarili silang paniniwala, may sarili silang utak, puso, may sarili silang buhay. Pero ang lagi kong tinuturo sa kanila, mas pakinggan lagi nila yung dikta ng konsensya nila. Pero Elvin, engineer ka, 30 years old na rin, bakit hindi mo ma-realize na kailangan natin ng relihiyon dahil bahagi yan ng pamumuhay natin? Pasensya ka na, Ma'am Sel, pero matanong lang kita. Dahil ba sa hindi ako naniniwala sa Diyos ay demonyo na rin ang tingin mo sa akin, gaya ng iba? Noon ay naalala ko noong nakatanaw ako sa bintana at siya ay pinalayas na mga kasama niyang nagkakatay ng baboy sa likod ng bahay ni Tita Ronelia. Oo, siya yon, at maaring iyon ay isang halimbawa na hindi patas ang pagturing sa kanyang mga tao dahil sa paniniwala niya. Ma'am Sel, kapisado mo ang 10 Commandments, di ba? Of course. Ilan doon ang nasusunod mo religiously? Or ilan ang hindi mo nasusunod? Isa. Yun lang. Yung pang-4 since wala na kami ni Melvin, hindi na ako nakakapagsimba lagi. Kasi maging ang simbahan ay nagpapaalala sa akin kay Melvin. Pero sa bahay nagdadasal ako. Lagi. Kasi Alvin, naniniwala ako sa Diyos. Pareho lang pala tayo, Ma'am Sel eh. Isa lang din sa 10 utos ang hindi ko nasusunod. Yun lang number 1. You shall have no gods before me. Yun lang. All the rest nasusunod ko na pero hindi dahil sa Diyos kundi dahil sa konsensya ko. So anong pinagkaiba natin? At paano naging masama ako kung may mga paringang kriminal, mga pastor na nangre-rape at nangungulimbat? Hindi pa rin ako nakaimik. Ma'am Sel, alam mo bang pwede kong paniwalain ng mga tao na naniniwala ako sa Diyos kahit hindi naman? Madali lang yun. Elvin, ang point ko, bakit kailangan mo kasing ibandera na hindi ka naniniwala sa Diyos? Tuloy, ganun ang turing sa'yo ng mga tao. Ibandera? Hindi ko binandera, Ma'am Sel. Si Angela ang nagkalat. Girlfriend ko siya dati. Taga-roon siya sa barangay nyo. Maging sa kanya, hindi ko naman binandera. Nabanggit ko lang sa kanya minsan noon na hindi ako naniniwala sa Diyos. Hiniwalayan niya ako at siya ang nagkalat. Siya ang nagbandera na kaya niya ako brinig ay dahil anti-Christ daw ako. Which I'm not dahil ang hindi ko paniniwala ay hindi naman pagkontra kay Kristo sa paniniwala ng mga Katoliko. I just don't care about them. Napapangiti ang kalooban ko nung sandaling yun dahil nung naging tensyonado na si Elvin ay nakakapag-English na siya. Ganyan ka pala pag nai-stress ka, napapa-English ka. Ngumiti siya at nagkamot ng batok sabay sabing, Ma'am Sel, maniwala ka sa akin, hindi ako masamang tao. Naniniwala ako, Elvin, dahil kung masama ka, hindi mo aalagaan mga kapatid mo. Naniniwala ako na matunog ang konsensya mo dahil gusto mo pang
ipagawan ng garahe yung bisikletang naging instrumento para makatapos ka ng pag-aaral. Hindi ka masama sa paningin ko. Medyo nanibago lang ako kasi ito yung unang pagkakataon na makipag-usap ako sa isang taong mukhang anghel pero hindi naniniwala sa Diyos. Ako, mukhang anghel? Nakangiting tanong niya. Oo. Sagot kong nakangiti pero nawala ang ngiti ko nung buweltahan niya ako ng ganitong tanong. Bakit, Mamsel? Nakakita ka na ba ng anghel? Natapos ang kulang 2 oras naming kwentuhan ni Elvin nung tumawag si Tita Ronelia at pinapauwi na kami. Biglaan ang naging desisyon nilang magpunta kami ng vegan upang kami na lang daw ang dumalaw sa mga kapag-anak naming hindi nakarating sa birthday ni Marcy. Napangiti ako nang maalala ko si Daniel. Siya ang first crush ko. Na-meet ko siya nung bakasyon bago kami mag-grade 6. That time, ikinasal ang isang pinsan ni Daddy sa vegan kaya kami napunta doon at doon ko nga nakilala si Daniel. Kaibigan siya ng pinsan kong si Ivan, naka-age lang din namin ni Marcy. Si Daniel, gwapong-gwapo noon dahil laging malinis ang katawan, laging mabango at mahilig siya sa makukulay na damit. Ayaw niya ng damit na plain lang. Yung mga pang-porma nga niya, madalas polo shirt na printed with different colors and pattern. Magaling din siya mag-drawing kaya lang hindi siya katangkaran. Nung 11 years old kami, hanggang baba ko lang siya. Nung matapos ang kasal ng pinsan namin noon at pauwi na kami, pinatawag pa ako ni Daniel kay Ivan at noon ay binigyan niya ako ng painting niya. Sa painting na yon, 2 tao sa garden. Ako daw yung babae at siya yung lalaki. Sabi pa niya noon, Sel, pag binata na ako, liligawan kita ha. Kami ni Marcy ang magkatabi sa van nung papunta pa lang kami ng vegan at sa mahinang boses ko lang, halos pabulong lang, ay nasabi kong naalala ko si Daniel. Pero ang sagot niya, yung first crush mo. Halos pabulong lang din sagot ni Marcy pero ewan ko kung bakit narinig pa rin ni Kuya Rigor na nasa pinakalikod na upuan ng van. Ang sabi niya, baka may asawa na yon. Kayo na lang talagang magpinsan ng late bloomer. Pareho na kayong 32 kaya asahan yung lahat ng kabatch nyo may mga asawa na. Pareho kaming natamimi ni Marcy sa sinabing yun ng pinsan namin. Nalungkot ako. Napawi ang excitement kong makita ulit si Daniel kasi baka nga may asawa na siya. Alam mo Kuya Bonor, sa ilang araw ko pa lang sa pagudpud noon ay ang bilis ng pag-move on ko kay Melvin. Pangatlong araw ko pa nga lang noon sa Ilocos nung magpunta kami ng vegan pero sobrang dalang ng masagi sa isipan ko si Melvin. At maalala ko man siya saglit ay hindi na ako gaano nasasaktan at madali ko na lang ding iiwas ang isip ko mula sa kanya. Sa totoo lang nung makilala ko si Elvin, kuya ni Naanyang at Bunyong, kaagad ako nagka-interes sa kanya pero talagang nawirduhan ako sa hindi niya paniniwala sa Diyos. Hindi man ako ganun karelihiyosa pero paano ka naman makikisama sa isang taong walang Diyos? Kahit pa sabihin mong mabait naman siya, mabuti siyang tao kung wala siyang Diyos, hindi ka pa rin magiging komportable at panatag. Siguro nauunawaan niyo naman ang point ko. Kulang 4 na oras ang dumaan, nakarating kami ng vegan at marami ng tao sa bakuran ni na Tita Magda.
May mga nagiinuman na, may video okay pa. Si Tita Magda ang best friend na pinsan ni Tita Ronelia. Para silang kami ni Marcy, magpinsan pero best friend din. That time ay retired na si Tita Magda bilang principal ng public school. And that day ay nadatnan namin silang nakaset up na para sa isang party dahil dati nang nasabi ni Tita Ronelia na darating kami at marami kaming dalang pagkain. Pababa pa lang kami ni Marcy ng van, inaalalayan ko siya. Hawak ko ang kamay niya nang may dalawang makikisig na lalaking lumapit at sinambit ang pangalan ni Marcy. Marcy, ni Ivan atoy, kadwak ni Daniel. Noon ay napalingon ako sa kasama ni Ivan. Yun pala, dati nang nakatingin sa akin si Daniel at ang sabi, "Hi Sel, kumusta?" "Okay lang Daniel. I'm surprised. Tumangkad ka naman pala. Mas matangkad ka na sa akin oh." Tumawa siya. Na-imagine ko ang mukha ko nung sandaling yun, Kuya Bono. Siguro namula ang pisngi ko, nag-star-star ang mata ko at ang mga labi ko'y pinamahayan ng napakatamis ng ngiti dahil napakagwapo ni Daniel kahit na hindi siya katangkaran. Kaya lang, yung ngiti niyang laging may kakambal na dalawang dimple sa bandang ibaba ng mga dulo ng labi niya, ang sarap pagmasdan. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. "Kumusta ngay?" Ulit na tanong niya. "Kastoy lata." Sagot ko naman. Natinag lang ako nung maramdaman kong hindi ko nahawak ang kamay ni Marcy at si Ivan na ang umaalalay sa kanya. "Long time no see Balasang kansapay mit." Narinig kong tanong ni Daniel habang marahan ang hakbang namin palapit kina Tita Magda. Ang sabi niya sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, dalaga pa naman daw yata ako. Ang sagot ko naman sa salitang Ilocano din pero itatagalog ko na lang. "Oo nga eh. Ikaw Daniel, ilan na anak mo?" "Isa pa lang Sel, yun oh." Turo niya sa batang lalaking nag-aakyat baba sa van na sinakyan namin kasama ang isa pang bata. "Malaki na," sabi ko habang pinapanood rin ng mga bata. 5 years old na yan Sel pero wala siyang nanay. Single dad ako. Napatingin ako sa gwapong mukha ni Daniel. "Bakit? Anong nangyari?" "Sel, natatandaan mo pa yung kasabihang sinambit mo nung unang magpunta dito sa amin? Hindi namin maintindihan ni Ivan noon yun. Yung kung hindi ukol, hindi bubukol. Tinatawanan dati namin yun pero pinaliwanag mo yung meaning." Napangiti ako bago ako sumagot ng, "Oo, naalala ko. Ganun lang nangyari sa nanay ng anak ko, Sel. Bumukol lang pero hindi ukol." Nalito ako kaya't ang sabi ko, "Parang hindi mo pa rin gets Daniel eh." Tumawa siya ng sabi, "Bumukol nga lang, ibig sabihin na buntis, pero hindi niya ako gusto kaya nagpakasal siya sa iba. At okay lang sa'yo na hindi ikaw ang pinili niya." Tanong ko kasi napaka-cool niya tungkol sa issue na yon. At nakangiti pa rin siya nung sagutin niya ako ng, "Nung una, hindi. Blackout ang buhay ko noon. Pero mahigit 5 years na yun, Sel, kaya nakamove on na ako." Sagot niya at tatanungin ko pa sana siya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa, kaya lang biglang nagkagulo. Nagtawanan sila nung maramdaman ko ring sinasabuyan kami ng dalawang dalagita ng mga pira-pirasong bulaklak ng bugambilya. Nahulog ang mga yon sa ulo ko, sa balikat ko at nung pagalingan ko kay Daniel ay ganun din siya. Then si Tita Magda ang nagsabing, "You two, you still look good together, Daniel, Selena. Gaya ng mga elementary pa lang kayo. Pinagmamasdan ko kayong dalawa and there's a part of me noon na nagsasabing magkakatuluyan ang dalawang ito. And now, pareho na kayong lagpas sa kalendaryo. And what's with this day na hindi naman sinadyang magkita ulit kayo after so many years? At pareho pa kayong walang partner sa buhay. Hey mga kabagyan, what if maging main event ng pagsasama-sama nating ito ay ang pag-usapan ng kasal ng dalawang ito?"
Yes, Kuya Bono at mga kaabang. Last year lang, 2024, month of August ay ikinasal ako. Baka mahulaan nyo kung sino ang pinakasalan ko. Si Melvin, si Elvin, o si Daniel. Yes, noong makabalik na ako ng Maynila, nag-effort si Melvin na makabalik sa akin dahil lang sa nalaman niyang may anak na pala si Rayanne sa pagdadalaga. Sabi ko sa kanya, so what naman? Si Daniel nga may anak na pero hindi ko siya ito-turn down dahil lang sa anak niya. Selena, don't tell me. Pipiliin mo ang Daniel na yan over me. 10 years tayo. Tanggapin mo lang ulit ako, Selena. Magpapakasal tayo ASAP. Iniwan ko sa pantry si Melvin noon dahil nagtimpla lang talaga ako ng kape at may dinadownload akong file na kailangang masal pagkaagad sa desk ng boss namin. Si Daniel, nakisakay noon sa trip ng matatanda na nanukso sa amin na kami na lang daw ang magpakasal. Gusto ko naman si Daniel pero hindi ko nakita ang sincerity niya sa proposal ng matatanda. Parang nakiride lang talaga siya. Nung umalis nga kami ng vegan, wala siya eh. Hindi man lang talaga nag-effort na pumunta kina Tita Magda para makapagpaalam sa akin. Pag-uwi namin ng Pagudpod, may kwento si Lola. Pabalik-balik daw si Elvin at ako ang tinatanong. Kinaumagahan daw bago siya nagpunta ng Lawag ay dumaan pa siya kay Lola. Nag-iwan siya ng bukarilyo na gawa ni Anyang. Ang bukarilyo ay matamis na pagkain, brown sugar o tagapulot na may ginadgad na buko. At kasama sa bukarilyo ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang number niya at maiksing message na ganito. I've been thinking of you. Please text me. Sa 3 araw kong natitirang bakasyon sa Pagudpod, hindi ko tinext si Elvin. Dumating kasi sina Ivan at Daniel at nagliwaliw kami. May dala silang sasakyan kaya't sumama kami ni Marcy. Nakarating pa kami sa Banggi at sa Kaangrian Falls sa Burgos kung saan kami nag-overnight. At doon nagsimulang manligaw sa akin si Daniel kaya lang biglang nangungulit si Melvin sa text. Baka hanggang ngayon ay nalilito kayo. Elvin, taga Pagudpod, Melvin, taga Maynila. Blinak ko siya sa Facebook noon pero hindi ko na-block sa SIM card ko. Kailangan daw naming mag-usap ni Melvin dahil may na-discover siya tungkol kay Rayanne. Noon ko pa lang siya blinak sa SIM card ko without asking him kung ano ang na-discover niya tungkol kay Rayanne. That time, madaling araw na sa Kaangrian Falls. Kasama ko si Daniel habang tulog na mga kasama namin. Wala na kaming mapagkwentuhan hanggang sa nabanggit niya ang anak niya. Nagkasakit daw noon ang bata. Naubos ang ipon ng parents niya pero hindi gumaling ang bata. Napakarami na ring albularyo ang pinuntahan nila pero parang mamamatay na ang bata. Sa kawalan na magawa ng sel. Kasi wala akong pera, wala akong trabaho. Inaasa ko na lang sa Diyos. Namanata ako sa manawag para gumaling si Bryle. At gumaling nga siya. Napakabuti ng Diyos, Sel. Ako na maraming kasalanan, pabigat sa magulang, pinakinggan niyang dasal ko. Noon ko naalala si Elvin. Saglit, inukupan ni Elvin ang isipan ko at natinag lang ako nang muling magsalita si Daniel.
Sel, kahapon pa, gusto na talaga kitang ligawan. Gusto kitang maging misis sana kaso wala pa akong ipagmamalaki ngayon. Hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral at lagi namang malas sa trabaho. Nginitian ko lang siya at biniro ng, well, in fairness Daniel, hindi ka halatang walang trabaho. Ikaw na siguro ang pinaka-decent looking na tambay na kilala ko. Natawa na lang ako sa reaction niyang, aray ko. Nasa Maynila na ako, unang gabi ko sa nakakaumay kong kwarto nung maisipan kong i-text si Alvin. Hi Alvin, si Celto. Kumusta ka na? Ang reply niya, kaninang umaga pa nakasave ang number mo dito sa phone ko. Kinuha ko kay Marcy. Inihintay ko lang talaga ang text mo kasi sabi ni Lola, binigay naman daw niya ang note ko sa'yo and I thought na kapag hindi ka nag-text, that only means na ayaw mong magkaroon tayo ng communication. Nireplyan ko siya ng, masipag kang mag-text, Alvin. Marami kang extra time. Ang reply niya, wala kasi akong barkada, Ma'am Sel. Trabaho, bahay lang ako. Okay, choice mo yan eh. May diretsahang tanong lang sana ako, Ma'am Sel. Pwede ba kitang ligawan? Natigilan ako sa tanong na yon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang reply ko ay, sige, go. Isang bagay pa lang naman ang sure ko na ayaw ko sa iyo eh. At alam mo na kung ano yon. Yes, alam ko. Reply niya kaagad at dinugtungan pa ng, wala namang taong perfect, di ba, Ma'am Sel? Lahat tayo may something na hindi gusto ng iba. Sinagot ko siya ng, Alvin, hindi ako naghahanap ng perfect na lalaki. Pero hindi siguro ako makikipagrelasyon sa isang tao na hindi pinaniniwalaan ang pinaniniwalaan ko. Alam mo yun? Isipin mo na lang, just in case na maging tayo at magpakasal, saan tayo ikakasal? Sa munisipyo? Sa judge? At pag mag-asawa na tayo, aalis ka para magtrabaho. Kailangan ko magdasal sa Diyos para gabayan ka niya at ibalik ka niya sa bahay bago sumapit ang gabi. Alvin, ano sasabihin ko sa Diyos? Sabihin ko bang hayaan mo lang siya? Hindi naman siya naniniwala sa iyo eh. I'm sorry, Ma'am Sel. Ganito ang maikli niyang reply sa napakahabang text ko. Nainis ako sa totoo lang kaya nireplyan ko siya ng, I'm sorry din Alvin pero I realize pinakamahalaga ang Diyos para sa akin. Hindi ako relisyosa pero lahat ng hakbang ko, hinihingi ko ng gabay sa Diyos. Sa tingin ko, patatawarin ko na lang si Melvin. At least siya maka-Diyos. Bye, Alvin. Pakidelete mo lang ang number ko dyan. Napaluha ako sa text kong yun kay Alvin. Palatandaan yun na may damdamin na talaga ako sa kanya pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko, Kuya Bono, lalo na Diyos ang rason ko. Hinayaan kong malapit-lapitan ulit ako ni Melvin. He was trying to make up kung ano-ano ang mga binibigay niya sa akin at nung sumapit ang Sunday, hindi ko tinanggihan ang paanyaya niyang magsimba kami. First Mass ulit, 5 a.m., natapos ng pasado 6:00. Mula sa simbahan, nagpunta kami sa aming paboritong restaurant para kumain ng almusal nang mag-ring ang phone ko. Number ni Alvin. Yes, hindi ko binara ang number ni Alvin. Hindi ko blinak pero parang hindi tamang sagutin ko ang tawag niya sa harap ni Melvin. Kaya lang si Melvin, take it, baka importante yan. Sinagot ko nga ang tawag pero mahina lang ang pag-hello ko.
At kaagad kong narinig ang boses ng mga tao at choir na kumakanta ng papuri sa Diyos. Then, boses ng babae. Ate Sel, si Anyang to. Andito kami sa simbahan, kasama si Bunyong at si Kuya. Ikinagulat ko yun. Talaga, Anyang? Nagsimba ang kuya mo? Hello, Ma'am Sel. Boses na ni Elvin. Ay, totoo ba? Naghimala? Nagsimba ka na? Walang himala, Ma'am Sel. Pero napag-isipan ko kasi ang sinabi mo at tama ka. Kung mahal mo ang isang tao, dapat pinaniniwalaan mo ang pinaniniwalaan niya. Okay. Mahal na mahal kita kaya paniniwalaan ko ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Pero sana maniwala ka din sa akin, Ma'am Sel. Mahal na mahal kita at gusto kong ialay ang buong puso at buhay ko sa iyo. Umagos ang luha ko noon sa harap ni Melvin. Are you okay? Alalang tanong ni Melvin. Hello, Elvin. Magsimba ka muna. Makinig ka sa homily, magdasal ka ng taos-puso, then mamaya na lang tayo mag-usap. Bye. Then tumitig ako kay Melvin at ang sabi ko, Ven, puntahan mo si Rayan. Binalikan ka niya para matupad yung pangako niyo sa isa't isa noon. Selena, don't do this, please. I love you and our 10 years together ang dahilan kung bakit in the end I chose you. 10 years, Melvin? 10 years na tinangkamang baliwalain dahil dumating yung una mong pinangakuan. Naramdaman ko na. Inayakan ko na yung pangbabaliwala mo sa akin. Naipadama mo na sa akin na hindi ako mahalaga. Pero Sel, I realize na mali ako kaya ako bumalik. Then realization is in the mind. Nasa utak. Kung puso mo sana ang nagdesisyon noon na mahal mo ako kaya hindi mo ako kayang iwanan, manghihinayang pa sana ako pero hindi. Iniwan mo ako at dahil hindi na perfect yung dati mong mahal, na-realize mo na better ako kaya bumalik ka. Melvin, hindi man ako kasing ganda ni Rayan. Hindi kasing okay. Pero baka pwedeng maniwala ka naman sa akin na deserve ko ang lalaking mas kaya kong pagkatiwalaan kesa sa'yo. Noong mag-flight sina Tita Ronelia papuntang Amerika para sa operasyon ni Marcy, sumabay ang magkakapatid na sina Elvin, Anyang at Bunyong. Dati ko nang naikwento si Elvin kay Daddy at sobra siyang na-touch sa kwento ni Elvin kaya't nung magkita-kita kami sa airport, nagkita nga ulit sina Daddy at Elvin. Siyempre natatanda ni Daddy si Elvin dahil lagi si Daddy noon sa baryo ni na Elvin kung saan naroon ang dating bukid na minamanage ka ni Daddy at sinasaka naman ng tatay ni Elvin. Well, 7,800 words na Kuya Bono. I know na hanggang 7,500 words lang dapat so hindi ko na pahahabain pa. Sa Ilocos kami ikinasal sa Catholic Church. Traditional Ilocano wedding sa bakuran ni Tita Ronelia. At siguro naman hindi na kayo magtataka kung sino ang aking maid of honor. None other than my cousin and BFF na si Marcy at that time ay nakakakita na. Sa ngayon Kuya Bono ay dito kami nakatira sa Virac, Catanduanes dahil nabigyan ni na Daddy at kumpare niya ng malaking project si Elvin dito. Nag-resign na rin ako sa trabaho bago pa kami ikasal at ngayon ay nakafocus kami sa paggawa ng aming first baby. Wala pa actually pero positive kami na magkakaroon din. Hindi nagkabalikan sina Rayan at Melvin though nag-try daw si Melvin kaso hindi na siya tinanggap ni Rayan. Si Daniel naman may girlfriend na rin pero wala pa ring trabaho. Buti pa nga si Marcy may mini grocery na at ang dami niyang suitors hindi lang sa Ilocos kundi maging sa abroad. Hanggang dito na lang muna Kuya Bono at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang, Selena.
Ma'am Selena, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Meron talagang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Meron sa kanila na walan ng tiwala. Meron namang dati na hindi na talaga naniniwala. Sila yung mga karamihan ay mga taga-ibang bansa, mga dayuhan. At meron silang dahilan kung bakit. Pero tayo, na ipinanganak ng mga may relihiyon ay sana ituloy-tuloy natin bilang respeto na rin sa ating magulang, higit sa lahat sa ating mga kinikilalang Diyos. Okay? And congratulations, I think you made the right choice, Ma'am Selena. And sana magkaroon na kayo ng baby at magtuloy-tuloy ang pagbuo ng isang masaya, magandang pamilya na may takot sa Diyos. At sana gawin nyo ang sentro ng iyong pamumuhay ang Panginoon. Maraming salamat muli at ilan sa ating mga shout-out mula sa Facebook. Rodel Di Guzman. Shoutout to Rodel Di Guzman. Ganun din kay Caballero Vlog. Caballero's Vlog pala. Shoutout to you. Chris Joy Aliagal Dunuan Pinhikan. Pinkihan. Chris Joy Aliagal Dulnuan Pinkihan, shout out to you. And Rumbawa Bonwen Jackie, si Rui, shout out to you. I'm sure maganda na naman to, sabi ni Josie Flor Simangan. Ay, si Josie Flor Simangan ay nanonood din sa video ng aking mga bata. Maraming salamat, Josie Flor Simangan. At Alian, shoutout sa mga shoutout sa Mrs. ko, si Clarice Magpantay. I love you, wifey. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita, Alian from Bacoor, Cavite. May asawa ka na pala. Akala ko ikay banata pa. Rowena Hidchom Draman, shoutout to you at shoutout sa mga kasama ko. Mary Joy Pinalgan, James and Eman, thank you from Puerto Princesa City. Isang syudad na pangarap kong mapuntahan. Layo naman kasi. And Odlus Malu, shout Kuya Bono. Wow, my new upload, yes. Kenneth Brian Rojas, success in marriage is much more than finding the right person. It is a matter of being the right person. Soon, mystery will give us inspiration to embrace. Ayan. Abangan po. Shout out sa channel ko, Make-A-Wish TV Philippines. Make-A-Wish TV Philippines ni Kenneth Brian Rojas. Paki-search mga kaabang. From Bambang Nueva Vizcaya, salamat. Thanks and God bless you too. Levelin Flores, always a banger. Kuya Bon Works. At shoutout mo kay JR Hernandez ng Hitachi, Japan. Salamat po. And Nene, shout out to you. Dyan sa Dubai mula sa Legazpi City, province of Albay, Bicol. May mga senders tayo. Kailan lang meron tayong sender na taga Legazpi City, di ba? Sa SIT, somewhere in time. Actually, hindi niya pinpoint na taga Legazpi City siya. Kaya lang nabanggit niya mga lugar ay parang doon siya papunta. 'Di ba? Na nadaanan niya yung mga lugar at natansya ko lang na taga Legazpi City siya. Sa SIT Somewhere in Time, yung ating pinakahuling kwento doon. Mea Baluang Olaw, shout out to you. Edwin Hinova Beria, shout out to you. KC, si Glorious po, may part 2 na po siya, Kuya Bono. Yes. And Meru Jewel, hanapin lang natin kasi naglinis tayo ng Kahugot TV. Natanggal yung may mga issue na kwento. Si Glorious, hanapin natin yung kanyang part 2. Don't worry. And Meru Jewel, shout out to you. And Dream Paul Velasco, shout out Kuya Bono. Magpapadala din ako ng kwento ng buhay ko. We'll wait for that, Dream Paul Velasco. Angela Pahilaligayo, shout out to you. At ano sabi niya? Always the bangers here in Jumeirah Village, Triangle, Dubai. And Casey, shout out to you. Yes, may bago na namang aabangan. Sabi ni Baiputi Buayan II. Shout out to you. Jenaline Montecalvo Chongzon. Shout out to you. Parang may nakikita na ako, bossa, sabi ni Paul Sherwin Ramones Ablao.
Oh, parang kaprobinsya mo yata ito, idol. Kung hindi ako nagkakamali, taga Ilocos din si Boss Sherwin eh. Clarence Kumaid Ngatib, pasyal ko yung salamat and God bless you too. And Emily Andragon o Ardagon, shout out to you. And Ken Pascua, pa-shout out po from Alcala, Cagayan Valley. Ano daw? Nakikinig habang nag-aaral. Wow, Ken Pascua. Ay, si Ken, ito yung ating story sender yata, if I'm not mistaken. Pa-shout ko yung Bono, sabi naman ni Ann Ignacio ng Sampalo, Cabatuan, Isabela. Lian Grace Andres Kabakungan, long time no comment. Pero anyway, sa bangers and listeners, Kuya from... Ano ba to? Hindi ko mabasa. Mr. and Mrs. Kabakungan pala. Rodaline Valueta Vilancho, shout out to you. SGV. Susan Aquino Gallego, Viernes. Susan Aquino Gallego, Viernes. Shout out to you. Catherine Naragbosi, shout out to you dyan sa Solana, Cagayan. And hintayin namin Kuya Bono, sabi naman ni Real Up. Pa-shout out po Kuya Bono, sabi naman ni May Galarse. And Geraldine Dalit Makabagal Piedad says, pa-shoutout po ulit, Kuya, from Alicia. Thanks and God bless you po. Ayan, may bagyo dito sa atin, Geraldine. Happy, may bago na naman, sabi ni Vivian Obinal Kern and si Maricel Becerra. Binaliktad mo pa, nakuha ko ba naman? Shoutout to you, Maricel and Sheng de Oro Duldulao. Pa-shoutout doon sa nagnakaw sa CP ng aking asawa. Sana i-bless ka pa lalo ni Lord. Thank you, Kuya, and God bless you. YT Channel, sabi ni Sheng de Oro Duldulao. Parang hindi yata na sila nabe-bless, yung mga nangunguha. Ano kayang nangyari din sa aking sa tao na kumuha ng cellphone ko nung kwan? Gagagaling ko ng Saudi. Yun ang pinakabagong Samsung phone noon eh. Siyempre, uuwi ka, bibili ka ng magandang cellphone, di ba? Tapos nadukot lang sa Maynila, sa jeep. Kumusta kaya yung tao na yon? Na-bless kaya siya? Anyway, Laika Kadawan, can't wait Kuya Bono. Pero ang lesson doon ay dapat ma-bless din tayo ng alertness lagi. Lalo na pag tayo nasa Maynila, kailang alert na tayo. Ako kasi noon ay walang tulog, kaya hindi ako alerto. Well, anyway, yan na muna at muli, Ma'am Selena, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong magandang kwento at sa inyong lahat, mga kaabang na naglaan na naman ng oras. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.